Hello everyone! So, welcome back to our channel. So guys, nandito tayo ngayon sa Qatar Chamber. So, magpapa-stamp tayo guys ng aking employment certificate. So, dito guys ang daan. So, maaga ako ngayon dumating. So, ayun guys, pangalawang beses ko na tong pumunta dito sa Qatar Chamber. So, guys, samahan ninyo ako sa aking experience. Pero, at least guys, so sa experience ko, at least natututo talaga ako kung paano maglakad ng mga documents dito sa Qatar kung may bala kayo guys na pumunta sa ibang bansa. So napakarami guys ng mga hinihingi talaga. So ayun guys, pangalawang beses ko nang pumunta ng Qatar Chamber. So laging rejected yung yung employment certificate ko na sinasubmit. So yung una kasi guys, ang binigay ko yung previous company ko. So ang sabi nila sa akin, yung general manager hindi authorized doon sa employment certificate ko na sinubmit ko sa kanila. So ayun guys, ito bumalik na naman ako. So ang ginawa ko na naman yung current ko. Sabi ko, sige, yung current ko na lang na company, kahit ilang buwan pa lang ako, so yun na lang ang ibigay ko. So ayun guys, so pagpunta ko doon, rejected uli kasi may hinihingi pa pala sila guys sa akin na ibang ibig sabihin na document. Kasi pala guys, pag kayo magpa-stamp ka pala sa Qatar Chamber, kailangan pala guys kung ano yung nasa QID mo na position doon. Halimbawa guys, waitress, tapos ang work mo talaga is manager. So 'di ba guys, kadalasan ang ginagawa pag employment certificate, ang ini-issue nila yung kung ano talaga yung trabaho mo. Halimbawa manager, so manager talaga yung i-issue nila sa iyo na employment certificate. Yung pala hindi. So sabi pala sa akin doon, kailangan kung ano yung nasa Qatar ID mo, dapat pala yun din yung nasa employment certificate mo. So ito guys, papunta naman ako ng office kasi kakausapin ko naman yung aking kapil. So guys, yung kapil kasi yun yung sponsor ko. So makikipag-usap naman ako sa kanya na palitan na naman niya to. At isa pa pala guys, kailangan pagka nagpa-stamp pala kayo sa Qatar Chamber, kailangan ang authorized ay ang inyong sponsor lang na nakasign doon sa employment certificate mo. Tapos kailangan magka-match yung signature niya doon sa CR at sa computer card ng company, kasi kung hindi siya magkapareho, i-reject naman nila. So mabuti na lang guys, at least itong bago kong company, madali yung nakakausap ko yung sponsor ko, yung kapil ko. Kasi kung doon sa previous ko, napakahirap hagilapin yung na yun ng sponsor na yun, kasi syempre malaking tao, ewan ko. Buti na lang ito. So ito naman guys, papunta na naman ako doon para bigyan ako. So guys, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbalik ko doon kasi hindi ako guys makakuha ng sa doon kasi bawal. So ayun guys, bumalik ako doon at binago ko na naman yung certificate ko. Sinunod ko yung sinabi nila. So ayun guys, nagawa na. So tapos na guys sa Qatar Chamber. So pagkatapos niyo guys na ma-stamp doon sa Qatar Chamber, pupunta na naman kayo guys sa MOFA. So pagdating doon ng MOFA, yun lalagyan naman nila guys ng sticker. Ang bayad nga pala guys is 100 QR. Tapos doon sa Qatar Chamber ang bayad so 50 QR. So ayun, salamat naman at least natapos ko na yung isang requirements ko. So guys, samahan niyo ako, makipagkwentuhan kayo sa akin. So ngayon, ang nangyari guys, yung medical report ko. Siyempre guys, first time ko. So ayun, medyo nahirapan ako sa medical report ko. Ganun din guys sa MOFA. So napakahigpit nila. So yung mga physician doon na naka-sign doon sa medical report ko, wala sila guys nang makita na na pangalan na nag-a-apply doon sa system nila. So ayun, bumalik na naman ako guys sa kung saan yung health center ako. So kinuha ko na naman guys yung signature ng physician doon, ng in charge. Bumalik na naman ako guys sa MOFA. Ayun pala guys, hindi na naman yun. Hindi daw yun pa. Wala daw yun ng record doon. Tapos binigyan nila ako guys ng papel na puro nakasulat ng Arabic. So wala talaga akong maintindihan. So syempre, makikipag-usap akong kanino or mag-a-approach ako kung sino yung mabasa nila sa akin para makapag-translate ako.
ayun, salamat naman guys sa Diyos kasi nung pagdating ko uli dun guys sa health center na yun, talagang ilang tao rin ang kinakausap ko, hindi nila ako maintindihan hanggat sa iniisa-isa ko talaga by body language pa, by action pa na ganito yung dapat na gawin. Yung pala guys, ang mga nakasulat pala dun sa Arabic, sa papel na yun is puro Arabic name na ang ibig palang sabihin, isa sa mga pangalan dyan, kailangan isa man lang makapag-sign dyan sa medical report mo. At kailangan ko pala guys pumunta sa head office, sa primary health center head office ng Qatar. So ito pala guys, ang building na to makikita mo sa Old Salata. So ayun guys, nung pagdating ko doon, mabuti naman, positive feedback naman sila at ang sabi sa akin, yes, ang mga isa sa mga pangalan dyan na nakasulat is naka-duty. Yun nga lang, nasa conference room sila ngayon. Conference pa sila. O meeting pala, sorry mo. Tama, nasa conference meeting sila. Sabi sa akin, bumalik na lang daw ako by Sunday. So at least naliwanagan guys ang aking naliwanagan yung aking mind na at least makakapag-proceed na ako sa MOFA ulit. Once na magkaroon guys ng stamp yung medical report ko and then signature, so babalik naman ako guys sa MOFA and then tapos na yun. So another requirements ulit guys, yung police clearance dito sa Qatar. Yun. So dito kasi guys sa Qatar meron ng application yung Mitrash na tinatawag. So doon sa Mitrash na yun, lahat ng mga kailangan mo doon ka mag-a-apply. So ngayon ang nangyari, so pag-apply ko by online, so ang nakalagay doon na ang aking fingerprint luma na, old na. So ayun, pagka ganun ang nakalagay doon, so kailangan mo siyang i-update. So ayun, pumunta ako sa criminal investigation. Ano ba yun? Basta ganun guys sa doon sa Salwa Road yun. So pumunta ako doon and then ayun, napakadali naman guys ng proseso kasi parang 10 minutes lang guys, tapos na kaagad sasabihin mo lang na mag-update ka lang ng ng fingerprint mo sa system or sa Mitra. So i-assume ka na nila sa 15 minutes tapos na. So ngayon guys, inano ko naman, check ko naman sa online. So ayun, under process na, in progress na. So waiting na lang ako guys ng release. So ayun guys, so once na matapos naman yun, once na makuha ko doon, makolek ko doon, so kailangan ko naman guys na pumunta ulit sa MOFA para ipa-attestation naman yun guys. So at least guys, natututo akong maglakad ng mga requirements ko, diba? Kahit na pabalik-balik ako. Yung pala guys, ang yun, naalala ko na siya. So criminal evidence and information, something like that guys. Department yun, criminal evidence and information department, ayun. So doon ka magpapa-update. So ngayon, nakalagay naman guys sa online yung progress na. So mag-aantay na lang ako guys ng releasing. So ayun, nakatapos nun guys ng aking mga kinukumpletong mga requirements. So ayun naman guys, pumunta naman ako guys sa labor ng Wakra. So ayun naman guys, kaya naman ako pumunta doon kasi yung dati ko pang company na 2022, naka 3 years and a half kasama doon guys. So ayun, hindi nila binayaran ang gratuity ko, nag-antay ako ng halos 1 taon. Tapos wala talaga yun guys na nangyayari kasi alam mo naman guys sa dati kong video, sinabi ko na wala talaga tayo guys maaasahan minsan sa ating mga kababayan, hindi naman lahat pero mostly parang wala talaga sila guys ng yung pakialam sa'yo, makuha mo yung pera mo, hindi, parang dead maka lang kasi parang one-sided sila guys, parang magpo-focus lang sila sa may-ari talaga ng hotel kasi natatakot din sila na matanggalan sila ng trabaho, which is totally wrong. Kasi sa iba guys na mga company, meron talaga guys ng human resources na ang gagaling, napaka-strong nila na talagang ang favor nila sa mga empleyado. Pero dito guys kasi sa dati kong company, wala. So, parang bahala ka dyan, makuha mo yung pera mo, wala na kami kailangan i-support pa sa may-ari. Parang ganun. So, sayang na sayang naman guys kasi nakatatlong taon ako sa kalahati, wala akong bakasyon. Hindi ako umuwi ng Pilipinas
talaga kasi nga COVID na time. So, ayun, nag-file ako ng kaso. Ayun naman guys, ang pagdating ko sa counter, sabi nila sa akin, antay-antayin mo lang kasi nasa court naman ang ang case na yan. So, ito nga guys, na sabi ko sana this month, meron na ako na magiging ma-receive na message from MOI, from ministry na, ayun, may hearing na kami para naman umuusad na yung kaso. So, ayun guys, dyan natatapos yung aking mga nilalakad for today. So, medyo busy. So, by the way pala guys, so, nire-ready ko lang guys yung aking mga documents kasi, ayun, nagtatry ako guys na mag-apply kahit saang lugar kung saan ako makakakuha ng medyo maganda-gandang offer sa ngayon. Currently naman guys, okay pa naman ako dito sa Qatar. Kaso lang nga guys, after visa talaga, napakahina ng mahina talaga guys ang business. Ang laki guys ng impact ng nangyari na yun. Alam mo yun, parang pagkatapos guys ng event, ilang buwan lang ang dami naman nawawala ng trabaho. Totoo yan guys. And then, syempre guys, dito, syempre, isa din sa mga pinagkakakitaan ko nga guys, syempre, diba, sabi ko nga na hindi lang naman ako nagre-rely guys sa sahod ko kasi marami din ako guys ng mga buhay, tinutulungan. So, kailangan ko magtulong. So guys, yung real estate, medyo tagilid na yun sa Qatar. So, yung real estate, tama lang minsan may tubo, minsan wala. So, at least guys, ang kagandahan na nga lang, hindi ako nagbabayad na ng bahay. So, nalilibre na ako. At minsan guys, ang nangyayari pa pag meron tayong mga kababayan na talagang minsan nakikiusap na pwede pang tumira muna sa bahay nyo kahit wala akong pambayad, ito muna ang guarantee ko or what. Minsan kasi guys talaga maawa ka rin. So, ito na nga guys, dito sa bahay ko na naman, meron na naman guys ng dalawang babae na nag-approach sa akin na talagang nagpipis. Sila guys, pareho sila Muslim. So, sabi nga nila sa akin na, ma'am please, kasi wala talaga kami ng pambayad by this time. So, promise na lang namin na impact naman magbabayad kami sa'yo. So, minsan kasi guys, ang puso kumatiis na pagka ganun ang narinig. Ina-accommodate ko kahit na minsan ako na yung nahihirapan. So, go na lang. So, ngayon guys, naisip ko na mag-ready yung mga requirements na kasi kung if ever na medyo may maganda sa aking office sa ibang lugar, so madali na lang ako guys na makalabas ng bansa. Kasi syempre guys, diba pumunta tayo ng abroad, so parang kumita tayo. So ako kasi guys ang tao na saan yung ikakabuti ko, nag-take ako palagi ng risk. Kahit mag-isa lang ako, walang problema sa akin yan kahit saan ako dalhin, kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama at ang aking hangarin ay magtrabaho. At same time, gusto ko guys na halimbawa meron nang mapuntahan, so at least makikita ko guys ang lugar na yun kung makakapag-start ulit ako ng business. Kasi ganun talaga guys ang buhay abroad ko. So, hindi talaga ako guys na nagre-rely lang talaga guys sa sweldo, kasi alam mo yun guys na kung sweldo lang ang aasahan ko, hindi ako makakapag-pundar ng kahit ano sa Pilipinas. Diba guys, hindi naman tayo habang buhay nandito sa abroad. Darating talaga ang pagkakataon at uuwi talaga tayo sa ating bansa. So parang kawawa talaga tayo guys na ilang taon na tayo nag-a-abroad, tapos pagbalik natin ang Pilipinas, wala man lang tayong napundar, wala man lang tayong dalang pera. So ayun, napag-isipan ko na hopefully na pag meron talaga guys ng medyo malaking offer, so ilipat muna ako or mag-uwi muna ako sa ibang bansa. At kung medyo okay na ako dahil so babalik ako, depende. So ganun lang guys ang balak sa aking sarili. So, maraming salamat talaga sa inyo guys sa walang sawang pagtulong din sa akin sa YT na to. Tapos